tanong po dito, ano po ba ang malaking kasalanan sa taong bayan? Yung napamura ni Marcos ang presyo ng kuryente dahil nilagay niya sa gobyerno ang Meralco? Napamura niya ang presyo ng langis dahil nailagay niya sa gobyerno ang Petron? Napamura niya ang presyo ng tubig dahil pinanatili sa gobyerno ang tubig, ang ating MWSS. Napamura niya ang hospitalization, pati na yung dialysis dahil nagpatayo ng kidney center, lung center, ospital ng Bagong Lipunan, lungsod ng Kabataan. Yung napamura niya ang toll fee sapagkat gobyerno ang gumagawa ng mga toll roads. 6 na piso ang pinakamahal na toll fee ng panahon ni Marcos. Yan po ba ay kasalanan? O ang tunay na kasalanan ay yung ginawa mong mahal ang kuryente dahil ibinalik mo sa mga lobbies yung Meralco? Ginawa mong mahal ang gasolina dahil privatize mo sa San Miguel Corporation yung Petron. Ginawa mong mahal ang tubig dahil inilagay mo sa kamay ng Manila Water at Maynilad. Ginawa mong mahal ang toll fee dahil inilagay mo sa kamay din ng pribado. At ginawa mong mahal ang hospitalization dahil under private management na ang ating mga government hospitals. Yan po ang mga dapat itanong natin. At mali ba yung ginawa ni Marcos na nagkaroon ng massive irrigation at saka Bank on Wheels, yung Philippine National Bank, Bank on Wheels, na nabigyan ng technical support at financial support yung ating magsasaka, kaya murang-mura ang bigas ng panahon ni Marcos at ngayon ay mahal. So dapat po pagsuriin natin, sino bang mas malaki ang kasalanan sa taong bayan? Yung nag-impose ng privatization, deregulation, import liberalization, o yung nag-impose ng nationalist industrialization and pro-consumer protection? Yun po ang dapat nating pag-usapan dito. Kasi ang lagi nilang sinasabi, masama ang mga Marcoses. Kasi pagka sinabi mo yung ganyan, it follows na yung mga policies na pinatupad nila ay masama. Kaya atin pong nililinaw na yung mga policies na pinatupad ni President Marcos ay tama. At yan ang nagpaunlad sa bansa katulad ng China. Ay kung gusto nating umunlad din, ayan din yung policies na dapat nating ipatupad ngayon. Tapos yung mga binibintang nila na karumal-dumal daw na mga human rights violations, sila naman ang nag-udyok niyan dahil unang-una humawak ng armas o nagpondo ng assassination attempt, yung mga panggugulo. Anong gagawin ng Estado sa harap ng ganyang The klase state na... has the right to protect Oo. itself. Eh, hindi naman pwedeng mag-a-attempt ka sa life ng presidente pagkatapos gusto mo, hindi ka makukulong. Pwede ba naman yun? Well, ang gamit lagi nitong mga oligarchs ay yung control nila ng ilang mga media. Yes. Mga payagan at radio, television. At ngayon, itong ABS-CBN may interest na pasamahin ang mga Marcos dahil nga, si Presidente Duterte, by association, Yes. sinisiraan nila. Kasi nga, sinabi na ni Presidente Duterte, gusto niyang tapusin na ang prangkisa ng ABS-CBN. And of course, pag tingnan natin ang Inquirer, sino malaking namuhunan dyan?